So, bago ako nakahanap ng matinong amo, dumaan din ako sa mga pagsubok, guys. Mga among mga sabahis. Meron pang amo na hinubadan ako dahil sabi niya, ninakaw ko daw yung alahas niya. So, bago ako nag-abroad is maraming nag-advise sa akin na once pag may mga mahalagang gamit, either alahas, pera, wag mong gagalawin. Dahil in case kung magpagbintangan ka, is pag nag-fingerprint is makikita doon. Kaya yun talaga ang hindi ko talaga ginagawa. Lagi ko talaga yung um, tinatak sa isip ko na kapag nasa tama ay lumaban ka. So, nakaranas ako dati ng inubaran ako dahil pinagbintangan ako, naninakaw ko daw yung alahas niya, kahit fashion yan guys. Once na pagbintangan ka, wala siyang pakalam kahit hindi yan gold. So, yun, sumagot ako sa kanya na tumawag ka ng pulis at ipacheck mo yung gamit ko na kung ninakaw ko ba yung gamit mo. Yeah. So, alam naman niya na wala akong ginawa. So, hindi siya nagtawag ng pulis. Bagkos, chinek niya guys, pero wala siyang nakita. So, may amo dito na, may naranasan din ako na amo na yung pagkain, di ba lang mabulok, huwag ka lang makakain. Gusto niya na ikaw bumibili ng pagkain mo, yung ganun. Tapos yung amo ko rin dati is ayaw niya nagpapahinga ka. Gusto niya na hindi ka niya nakikita nakaupo kahit tapos na yung trabaho mo. Kaya ang technique doon is bagalan mo yung trabaho. Dahil pag ganun kasi na amo guys, hindi naman tayo robot, kailangan natin mamahinga. Kasi nasa kontrata yun eh. Eh hindi sila sumusunod ng kontrata, 'di ba? Kaya ang ginagawa ko noon dati is binabagalan ko yung trabaho. Kasi hanggat minamadali mo yung trabaho mo, tinapos mo ng maaga, kasi gusto mong magpahinga. Pag nakakita ka niyang nagpahinga ka, is tatawagin ka niya, utusan ka ng ganito, ganyan, kahit malinis na, walang dumi, hanapan ka niya ng butas. Kaya bukod sa na-homesick ka, nai-stress ka sa amo mo. Kaya yung iba dito, swerte din talaga. Na yung mga amo is, swerte mo na may pahinga ka. Sa awa ng Diyos is nakahanap din ako ng amo na may pahinga rin, na nakikita niya ang pagod mo, yung ganun.